Storytime Buhay Denmark. Ayan. So, hello beautiful souls. By the way, this is Jenny V at ako po ay nakabase dito sa Denmark. Ayan. So, sa mga hindi po nakakaalam, no, konting background lang about Denmark. Denmark is a very nice, clean, and very rich country. Ayan. So, isa po siya kung kahit na i-research nyo pa, no, isa po siya sa napakayaman na bansa. And isa din po siya sa na-recognize as number 1 country, happiest country in the world. Ayan. So, actually, kung hindi ako nagkakamali, no, nasa around 5 million lang po yung population dito sa Denmark. So, napaka liit lang po ng population pero hindi po siya naging hindrance para talaga mag-excel yung bansa. Sobrang dami pong achievements ng bansa na ito. Ayan. So, ako I am grateful. Hindi ko naman talaga in-expect din na makapunta, no, at ma-experience ko din tumira dito sa Denmark. So, fast forward, no, that was almost 7 years ago, I meet my husband. Ayan. So, nagtatrabaho ako dati sa Pilipinas. I was an area manager handling 9 branches. Kilala nyo naman siguro, sikat kasi siya sa buong mundo, yung 7-Eleven. Ayan. So, yan yung naging experience ko na company talaga before ko nakilala yung husband ko. I am so blessed and grateful. And nung nakilala ko yung husband ko, bumisita siya sa Pilipinas. Actually, hindi ako nag-expect kasi nga, akala ko nga scammer siya. Pero talagang very serious and nandun na siya bigla, 'di ba? Na hindi ko talaga in-expect kasi nga sabi pa nga niya na puntahan kita para maniwala ka totoo talaga ako kasama yung best friend ko. And ayun, fast forward, bumisita po siya ng mga Monday. Saturday niya na po ako nakita. Kasi po, that was January month at alam nyo naman, pag January, yan yung time ng mga performance appraisal. Kailangan mo mag-send ng lahat ng mga reports kasi end of the year yan eh. So, sobrang busy kapag manager ka po. So, lahat ng manager makakarelate sa story ko. Ayan, so fast forward din. Nag-propose sa akin yung husband ko, no, hiningi niya talaga yung kamay ko with my papa, and yung papa ko naman is super supportive naman. And alam mo, sabi ng papa ko, magaan ang loob niya kasi sobrang bait naman talaga ng husband ko. So, alam niyo yon na maraming nagsabi na ay magbabago yan kasi ganito ganyan, pero sa awa naman ng Diyos, no, magsa 7 years na kami, hindi sobrang mas lalo pa, no, mas lalo pa niya akong na-appreciate, mas lalo pa niya akong minahal, and talagang alagang-alaga. So, ang gusto ko lang sabihin sa inyo, beautiful soul, na kung may partner man kayo right now or wala pa, no, minsan hindi mo talaga ini-expect yung blessing ni God, no. So, right now, nagwo-work siya dito sa Denmark and ako naman, nagbi-business ako. So, I have my online business and ito din yung aking bread and butter. So, masarap sa feeling na isang babae, na isang asawa, no? Hindi ka lang pang housewife, no? Pwede ka ding kumita kahit na nasa bahay ka. Ayan. So, diskarte lang po talaga ang labanan. So, noon, nagpaplano ako na mag-aral ulit, and we don't know, 'di ba, na makapagpatayo din tayo ng negosyo, no, sa dito o sa Pilipinas man. Ayan. So, but the best thing sa online business ko, na dala-dala ko talaga siya anytime, anywhere. So, kaya yung husband ko din, sobrang proud kasi syempre pag may mga gusto ako, may mga plano ako sa family ko, sa family namin sa Pilipinas, hindi na ako yung maghihingi pa ng financial sa kanya, 'di ba? Nag-i-inform na lang ako sa kanya na ito na yung nangyayari, ito yung ganito ganyan. Kasi nga
sagot ko na din yung mga gastusin kasi meron din akong source of income. So, yung husband ko, siya yung bahala sa amin. Ako naman, ako yung bahala sa family namin sa Pilipinas. Ayan. So, I am so blessed kasi yung husband ko, before ko siya na-meet, may nabili na akong lupa na maliit. And, yun yung nagtayo kami ng bahay doon, and katabi ng lupa na yun nabili din namin. So kaya masaya din kami na kahit andito kami sa Denmark, yung bahay at lupa namin doon sa Pilipinas tinitirhan din ng pamilya namin, na which is masaya kami kasi kahit may mga iba-ibang bahay na yung mga kapatid ko, pamilya ko doon, sa bahay namin na malaki doon sila nag-gather talaga. Kumakain sila ng sabay, ng hapunan. So, hindi naman ganun kabongga yung buhay, pero alam mo yon, just be grateful na kahit anong meron sa inyo, kahit gano'n man yan kaliit o kalaki, don't forget to be grateful. Ayan. So, fast forward, almost 7 years na kami together, and hopefully, cross fingers, diba? Baka mga next year o this coming years, magkaroon na din kami ng little one kasi plano na din namin bumuo ng sariling family. Ayan. So, kaya naman actually mag-baby right away nung together kami, pero mas mas priority din namin na makapag-build up muna. Ayan. So, in God's grace and God's provision, baka mga next year, next 2 years, magkaka-baby na. Thank you!